Salamat sa magandang awitin. Napakagandang mensahe para sa atin ngayong umaga. Tinubos tayo ng Panginoon. So great a prize. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa lugar po ng Hebrews chapter 11. Simulan po nating basahin ang verse number 8. Babasahin natin simula sa 8 hanggang sa 13. So tayo po ay tumayo and join with me as we stand to read our place in Hebrews 11 verse number 8. Ang ating pong topic ay pananampalataya sapagkat ito po ang ating tema ngayong taon na 2025. At ating binigyan tayo ng Panginoon ng halimbawa ng mga mga taong nanampalataya. Kahit hindi nila nakita ang kanilang mga pinaniwalaan ng mga bagay, sila ay nagtiwala at sila ay sumunod sa Panginoon. At so, yun din naman sana ang mangyari sa atin. Okay, Hebrews chapter 11, verse number 8. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. And he went out not knowing whither he went. By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God. Ayun, hanggang verse 10 pala tayo, hanggang verse 10 lang. Okay, tayo po ay sandaling tumungo, pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, nagpapasalamat kami sapagkat binigyan mo po kami ng Biblia upang dito sa aklat na to ay makita namin ang iyong mga pangako. Ikaw po ay nangako sa amin ng isang lugar na aming patutunguhan. Hindi pa namin ito nakita, Panginoon, walang namasdan ang langit upang sabihin sa amin kung ano ang naroroon. Ngunit kami nagtitiwala, Panginoon, na merong lugar na naghihintay para sa amin na iyong mga anak. At tulungan mo kami by faith to believe that you are a God whose promises are true. Ikaw ay Diyos, sa iyo po ay walang imposible. Kaya tulungan mo kami na ibigay ang buong tiwala sa iyo at higit sa mga bisita na naririto, sino man ang wala pa kay Kristo, pagkaloob mo sila ng biyaya upang ikaw ay kanilang makilala. At ito, Panginoon, ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. You may be seated. The faith of Abraham. Alam niyo po, si Abraham, hindi yan ordinary na Bible character. Si Abraham ay kinikilala ng napakadaming grupo ng mga tao, mga Muslim, mga Hudyo, mga Kristiyano. At ito si Abraham, nung siya'y 75 years old, tinawag ng Panginoon upang pumunta sa isang lugar na hindi pa niya nakita at hindi pa niya narating. And so, by faith, ginawa ni Abraham, sumunod siya sa Panginoon at pumunta siya. Kaya nga po ang ang bansang Israel, ang kaunahang Hudyo ay si Abraham. Originally, siya ay dito siya sa Ur de Chaldees, yung mga Iran, Iraq. Wala namang Israel nung unang panahon Meron tinatawag na Canaan. Yung lugar ng Canaan. Kasi andun yung mga Canaanites. And so si Abraham, tinawag ng Panginoon, pumunta siya dyan at dyan siya namuhay. Now, ito pong sabi sa verse 8, sabi, by faith Abraham, and then he said, obeyed. By faith Abraham obeyed. Now, si Abraham ay sumunod at dahilan sa kanyang pananampalataya sa sinabi ng Diyos. Alam niyo po, ang mark ng isang Kristiyano ay yung nanampalataya kay Kristo at sa kanyang salita. You know, you cannot be a Christian if you deny the existence of Christ and the atonement that Christ provided. So, ang ating paniniwala, tayong mga Kristiyano, ang pananampalataya natin ay na kay Kristo. Sana wala sa gawa, sana naiunawaan natin, wala sa simbahan, wala sa aral natin. So the mark of a Christian is somebody who is a believer in Christ and His Word.
Now, ang pananampalataya ay kinakailangan upang tayo mabuhay ng isang buhay that is pleasing to the Lord. Kasi saved na tayo eh. May faith na tayo eh. So how do you please God? Ang sabi, but without faith, it is impossible to please Him. And so, ang faith kailangan natin para makilala natin ang Diyos, at ang faith ay kailangan natin so that we can please God. Walang ibang paraan to please God but to believe Him. Now, Spurgeon is a great English pastor, at this is what he said. Sabi ni Spurgeon, sabi niya ito, a little faith will bring your soul to heaven. A great faith will bring heaven to your soul. Kanya yan. Kung meron kang maliit na pananampalataya, ang iyong kaluluwa ay mapapalangit. Pero kung dakilang iyong pananampalataya, yung langit ay pupunta sa iyong kaluluwa. In other words, mararanasan mo paano maging isang Kristiyano na matagumpay. You will find an exciting and a life filled with fun and excitement. Kaya alam mo, pananampalataya talaga ang sagot eh. Imagine the only thing that pleases God is your faith. Not your education, not your salvation, not your prayers, but your faith is the only thing that pleases God. So ngayong umaga, pag-aaralan natin yung pananampalataya ni Abraham. At meron ko 3 bahagi na hinati ko sa 3 bahagi. Una, ang pananampalataya ni Abraham at tayo rin, faith brings obedience, kaunahan. Para pangalawa, faith demands patience. And faith anticipates the future. So ang ating outline, ano? Number 1, talakay natin, yung faith, nagdadala ng pagsunod. Pag hindi ka nanampalataya, hindi ka maaaring makasunod. Kailangan manampalataya ka. So again, sa verse 8, by faith Abraham, blah, 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 obeyed. Now, faith is the starting point. Lahat tayo magsisimula sa paghakbang sa Diyos, kailangan may pananampalataya muna. For instance, meron tayong pananampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo na siya'y pinako, namatay, nilibing, nabuhay na maguli. Naniniwala tayo dyan. Yan ang starting point ng ating pananampalataya sa Diyos, yung pananampalataya natin sa ginawa ni Kristo. Tinan mo ha, kaya ako nagpipreach. Gawa naniniwala ako sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kasi kung naniniwala, magpipreach. So, I preach because I have faith in what He did on the cross. So, in other words, nangyayari dyan, faith muna, faith in God, and then darating yung obedience. And listen, the reason many people do not obey is because they do not believe. Ganun lang kasimple. Pag hindi ka talaga naniwala, wala ka talagang motivation to obey God. Kailangan mo talaga ng faith. Diyan magsisimula. Now, si Abraham, narinig niya ang panawagan ng Diyos. Sabi ng Panginoon, Abraham, pumunta ka sa lupa na ituturo ko sa iyo. Ayan ang sabi ng Panginoon. Naiintindihan mo ni Abraham kung anong lupa yun? Baka maraming cannibals doon. Yan, hindi niya naintindihan. But you know what he did? Because he had faith in God, he followed and he obeyed. And so, kung titingnan mo ang pananampalataya, alam mo, dinadala niyan una sa buhay natin. Dinadala niyan yung ating obedience. Yun ang ginagawa. Yan ang response to Abraham. He obeyed. Paano siya nag-obey? He obeyed by faith. By faith, doon sa tinuro ng Panginoon, pumunta ka sa lugar na yon at meron akong pangako na ibibigay sa iyo sa lugar na yan. Nasa kamay na ba niya pangako nung naglakbay siya? Wala. Nakita na ba niya yung lugar nung naglakbay siya? Hindi pa. Yun nga ang faith eh. Faith always obeys. Para na nag-obey. So, paano siya nag-obey? Well, he was prompt. Hindi na sa Panginoon, sige, pupunta ako dyan next year. Hindi. Ang ginawa ni Abraham, siya ay bumangon at siya ay naglakbay at iniwan niya lahat
sa kanyang buhay at siya'y pumunta doon sa tinuro ng Diyos kung saan siya pupunta. Ganun po ang obedience. At ang obedience ay bunga ng ating pananampalataya. Tama ha? Immediately, ang response niya ay, sige, I will obey. Now, hindi lang prompt yung obedience. Kung babasagin mo yung obedience, yan ay prompt obedience. Pangalawa, it was an exact obedience. Ang sabi diyan sa talata, sabi dito by faith Abraham, when he was called to go out, ano sabi sa dulo? And he went out. He was called to go out and ano ginawa? He went out. In other words, yung utos ng Panginoon, yun ang kanyang ginawa. Huwag mong gawin yung hindi inuutos sa'yo. Gawin mo yung sinabi ng Diyos sa'yo. Di ba, sabi ng Panginoon, mag-pray ka. Hindi ka naman nagpe-pray. Sabi ng Panginoon, magbasa ka ng Bible araw-araw. Hindi ka nagbabasa ng Bible. Kaya alam mo, ang tanong dyan, okay, so mga Kristiyano, do you really believe? Baka mamaya wala ang faith. Kasi ang obedience ay buhat sa faith. Pag walang obedience, faith is in question. I tell you, alam nyo, for instance, example ko kayo na example. Bigyan example. Ang pagsimba ay magat hapon. Gusto mo ipakita yung faith mo? Obey. Are you coming back? I don't know. But obedience is always the fruit of faith. Kung mamayang hapon, mamimigay tayo ng 10,000, parang politiko, mamimigay tayo ng 10,000 sa lahat na magsisimba. Well, babalik ka ba? You see, tayo kasi, yung faith ang magpapasunod sa atin parating faith. Now, faith that will not follow the Lord is not really faith. Kaya alam mo, minsan sabi, hindi naman tayo naliligtas sa gawa. Pero kung naniniwala ka sa sinabi ng Diyos, gagawin mo yung sinabi niya. O ano ba sabi ng Panginoon? Well, ang araw ng linggo sa akin. Hindi mo sabi ang umaga ng linggo sa akin, yung hapon sa inyo na. Paala na kayo. Hindi ganun The Lord's day includes the morning and the evening. So, inaano ko lang kayo, binibigyan ko ng example na minsan kailangan suriin mo din ang sarili mo kasi marami sa atin lumaki sa church. Lumaki ako sa church. Grade 1 pa lang ako, nag-church na kami. Mga pinsan ko. Nag-church na kami. Pero naintindihan ko ba? Kalayo. Hindi ko naintindihan. Naintindihan ko, nandun ako sa abroad. Kasi ganun So, ang faith na hindi sumusunod sa Diyos ay baka hindi yan tunay na faith. Halimbawa sabi na, paano ka maliligtas? Manampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas. Hindi mo naman magawa. Naniniwala naman ako, Pastor, sa kay Kristo, pero hindi pa talaga panahon ngayon. Hindi ka naniniwala Kahit ano sabihin mo, hindi pa panahon. Okay. Si Abraham, nung siya'y sumunod ka agad. Sinabi, okay, uunawain ko muna, Panginoon, baka yung lugar na yan, mapatay ako dyan. Pag-aaralan ko muna ang lugar, and then I will give you an answer whether I will follow what you said. Hindi ginawa ni Abraham yun Pwede niyang gawin. Kasi kahit walang Google nung araw, may paraan para malaman. Now, by the way, kasi nung pinag-uusapan namin dito nung isang linggo, ano ba ang difference ng faith at obedience? That's ang tanong nila sa akin, Pastor, alin ang importante, yung faith o yung obedience? Sila'y magkaiba. Yung pananampalataya ang nagbunga ng pagsunod. Pero magkaiba siya talaga. Tayo, ay katulad niya, pananampalataya, tayo ay naligtas at napawalang sala sa kasalanan sa magitan ng pananampalataya, hindi obedience. We were justified by faith. Ano ibig sabihin? Ang ating kasalanan, lahat tayo makasalanan po ay nahugasan ng Diyos at tayo napawalang sala kasi nanampalataya tayo. Hindi tayo naggawa ng mga mabubuti like obedience and then tayo ay naligtas. Hindi. Justification is not by obedience. Justification is by faith. So maliwanag, magkaibang bagay ito. Diba? Hindi tayo naliligtas kasi tayo ay nag-obey. Now,
ito kasing faith, binibigay ng Diyos sa atin yan. Kasi wala tayo eh. Binibigyan tayo ng Diyos yung mga bagay na wala tayo para iligtas niya tayo. Kaya yung faith galing sa Diyos. Yung obedience galing sa atin eh. Pero yung faith, mananampalataya ka. Oo nga, tutulungan ka ng Diyos. Kasi He is the author and finisher of our faith. He is the author, siya ang nag-akda ng pananampalataya. Kaya kung tayo'y maliligtas, yan ay bunga ng biyaya ng Diyos para ipaabot sa atin yung pananampalataya that you need to believe Christ. So, ikaw pa rin ang mananampalataya, pero sa tulong at biyaya ng Diyos. So, therefore, faith looks to Christ. Yung faith ay tumitingin kay Kristo at tinatanggap siya sa puso. Hindi yun obedience. Obedience can never bring you the peace that you are looking for. Ang tanging kailangan ay pananampalataya. So magkaiba yung obedience at faith. Si Abraham ay nanampalataya muna at sapagkat, okay, naniniwala ako sa Diyos. Okay, Panginoon, anong gagawin ko? Punta ka doon. Okay, punta ako. Now, ang obedience ay naglumalago in proportion to faith. In other words, pag ang faith ay nag-increase, ang obedience mo mag-i-increase din. Now, pag ang mga bagay na pinagagawa ng Diyos hindi mo magawa, ang faith mo mababa. Habang lumalago ang faith, lumalago din yung obedience. Now, para bang, isipin mo parang puno, alam ba, puno ng mangga. Ngayon, una, yung bunga galing sa puno, not the other way around. So, yung puno, pag nagtanim ka ng mga puno ng mangga, magbibigay sa'yo ng mga mangga yan. Now, kung gusto mo ng mangga, magtanim ka ng puno. Kung gusto mo maraming mangga, maraming puno ng mangga. Ibig sabihin, kung gusto mo ang iyong obedience ay tumaas, magtanim ka ng maraming puno ng pananampalataya. Because as your faith grows, yung obedience mo mag-grow din. Now, paano lumalago ang faith? Bible. Basa ka ng Bible. Pag nagbasa ka ng Bible, ang faith mo lalago. Basta pag lumago ang faith, magagawa mo ang sinasabi ng Diyos eh. Ang sabi ng Diyos, magsimba ka. Panginoon kailan? Magatapon, okay. Yung iba sa atin, teka. Ano bang gagawin ko mamayang hapon? Medyo kulang sa obedience. Kasi baka ang faith ay medyo hindi... Huwag niyo sabihin, hindi naman ako membro eh. Kahit na, mas kailangan magsimba kayo. Kasi baka hindi pa kayo na-save. Kami save na eh. Ako, alam ko saan ako pupunta pag namatay. Kailangan ko ba magturo sa inyo para pumunta sa langit? Hindi. Hindi naman obedience ang langit eh. Faith ang langit. Kaya ako ginagawa. Gusto kong maunawaan nyo, maintindihan nyo kasi gano'n eh. So therefore, ibig sabihin, if you want your obedience to grow, you need to plant more trees of faith. So, ang faith ay parang isang buhay na puno na maraming bunga. Na mas maraming puno, mas maraming bunga. Kapag lumago ang pananampalataya, lalago din ang iyong obedience. Faith produces obedience kasi. Okay? So, kailangan ng ating pananampalataya ay mapalakas, mapalago, mapatibay, upang ang ating pagsunod ay hindi problema. Kasi hindi man, nakang hirap naman, kailangan sisimba ka. Hindi mahirap yun. Pumunta nga kayo sa China, kung hindi, bawal pumunta kayo ng Vietnam. Kami nga, untik ng pag-alis namin doon sa Mission House, kasi lalakas na maraming kumanta at mga pastor eh. Pag-alis namin, 10 minutes later, dumating yung mga polis ng Vietnam. Pinagbumulta, di ba? Alam mo, Harold, di ba? Andun ka eh. Pinagbumulta sila ng 15,000 per head. Kung kami nandun, kami ilan, 11. Di 11 times 15,000. Napakahirap. Pero, alam nyo, si Abraham, talagang naniwala sa Diyos. Abraham, go to the land that I will show you.
Anong ginawa ni Abraham? He was willing to leave the Ur the Chaldees. Yun yung pangalan ng Ur the Chaldees. Iniwan ni Abraham at the age 75 years old, ha? Ewan ko, maraming 75 dito. Palagay ko, baka wala eh. At the age of 75, tinawag ng Panginoon si Abraham, pumunta ka dun sa katabi lang naman yung Israel. Nung araw hindi yun Israel, yun ay Canaan. Pero yung natatawag din natin, Promised Land. Pumunta ka dun sa lupang yon at basta pumunta ka doon, yun lang. Wala nang masyadong instruction, pumunta ka lang. So iniwan niya ang kanyang kamag-anak, ang kanyang bahay, ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang kayamanan, at siya'y naglakbay papunta sa lugar na tinuro ng Diyos. Handa si Abraham mawalan. Kasi pwedeng, teka, baka hindi na ako makabalik. Wala na akong kayamanan. Wala na kayamanan. Paano mangyayari? Mayroong risk involved. Pwede kang mamatay sa travel. Pero lahat ng iyon ay kanyang, yung present, ay kanyang pinagpaliban, tiningnan niya yung future. Hindi, may pangako ang Diyos sa akin na ako ay kanyang pagpapalain sa lupang ito. And so, nakinig siya sa Diyos by faith. So, again, ang una kong gusto sabihin, ang faith ni Abraham ang nagbigay sa kanya ng impetus to obey. Kasi sabi, by faith Abraham, when he was blah, 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 obeyed. And he went out not knowing whither he went. Hindi niya alam kung saan pupunta. Pero kung ikaw may pananampalataya, pag sabi ng Diyos na ikaw ay manampalataya kay Kristo, hindi ko pa nakita si Kristo eh. Hindi naman tinanong ng Diyos kung nakita mo na. Sabi ng Panginoon, manampalataya ka. Kasi siya lang ang daan mo patungo sa langit. Tandaan mo yan. Pag hindi kay Kristo, ikaw nanampalataya, there's no other way for you to get to heaven. There's just no other way. Though you have an option. You believe or you reject. I choose to believe. I haven't seen heaven. I believe in heaven because my mother is there. I believe in heaven. I believe my mother is there and I will see her in the future. See, faith yun eh, faith. Nakita ko na ba yan? Mangyayari ba yan? I just believe. I just believe. Because faith is something na, okay, punta tayo sa pangalawa, kasi ito yun eh. Faith demands patience. Ang faith, pag ikaw ay naniwala sa Diyos, wala pa sa iyo eh. Ang langit ba nakita na natin? Pwede mo puntahan ang langit? Mamamatay ka muna, di ba? Kay Kristo pati. So, hindi, ganun ito mo. Faith does not know the wise yet. Ang faith, hindi pa alam yung mga, bakit ba Panginoon? Basta pumunta ka. Ano bang pupunta? Basta. Kasi sabi sa verse 8, si Abraham daw, at sabi diyan, obeyed and he went out not knowing whither he went. Hindi niya na, saan ako pupunta? Basta pupunta ka dyan sa papuntang west. When you are looking at the map, pumunta ka towards west. Nakarating siya ng Israel. Hindi pa Israel yun. Kasi si Israel ay apo niya. Di ba? Si Jacob, apo ni Abraham. Hindi pa Israel yan ay Canaan. Dati niya kailangan patient ka. Kasi pag sinabi ng Panginoon, pumunta ka doon, wala pang paliwanag kailangan gawin mo lang muna. Ang faith, gagawin mo lang muna. You have to be patient. And when God called Abraham to a life of faith, God did not tell Abraham where to go. Yung lugar na ito ay ganyan. Hindi, walang paliwanag eh. Walang binigay ang Diyos kay Abraham na mapa, brochure, information, things about Canaan. Wala pong ganon eh. Ba't sumunod si Abraham? Kasi naniniwala siya sa sinabi ng Diyos. I tell you, pag gusto mong i-exercise ang faith mo sa Diyos, you have to be patient. Bakit? May mga wise na hindi pa nasasagot. Ang sagot niyan ay pag tayo nasa ando na. Pag nandun ka na, saka malalaman. Si Abraham ay namatay, hindi nga niya nakita ang langit bago siya namatay. Pero may pangako ang Diyos. Makakarating ka sa isang lupa na ako ang gagawa. Yun yung langit. Nakita ba ni Abraham? Hindi. Naniwala ba siya? Oo.
Aba tayong papasok maniniwala kung di pa natin nakikita? Yun nga ang essence ng faith. You know, faith is just like that. When people emigrate, ay punta tayong Canada, ano bang meron doon? Yelo, malamig. Alam mo, maraming hindi napunta ng Canada kasi napakalamig naman. Australia baka mas maganda pa kasi at least yung season marami. Pero pag ang tao ay nag-emigrate, they wish to know about that country. Hindi ba punta kayo ng punta kayo ng Italy, pumunta kayo ng France, pumunta kayo ng Europe, gusto nyong i-research. Kasi gusto nyong malaman, ano bang meron sa akin dyan? Yan ba'y mayamang bansa? Yan ba'y mas mahusay sa aking bansa ngayon? Si Abraham, wala siyang nalalaman. Ito lang ang alam ni Abraham, pangako ng Diyos, pumunta ka dyan at dyan kita pagpapalain. Yun lang ang meron siya. Wala siyang map. Hindi niya alam, baka puro cannibals yung tao dun eh. Hindi niya alam, baka pagdating doon, papatayin siya. Pero ang mahalaga, meron Diyos na nagsabi, Abraham, pumunta ka dyan sa lugar na ituturo ko sa'yo. Yun lang, yun sabi ng Panginoon. Wala naman siyang advanced information. Ngayon, mga kapatid, ang mga tao, hindi pupunta sa lugar na hindi nila alam. Hindi ba? Kayo ba pupunta sa, liban ko kayo nag-tour. Kasi yung tour, sasama ka lang dun eh. Pero kayo lilipat ng tirahan. Di ba? Minsan ganyan eh. Di ba? Sina Ate May, mag-Canada, yung ibang membro natin, Vietnam. Di ba gusto mo munang pag-aralan? Ano kayo meron sa Vietnam? Ano kayo meron sa Canada? Gusto nyong malaman, di ba Japan, di ba, minsan punta Japan, ano bang meron sa Japan? So ngayon, gusto nating malaman yung mga ano bang meron, bakit? At ganon din tayo, nagtatanong tayo, bakit ba Panginoon kailangan mangyari ito? Bakit kailangan na maganap ang bagay na yan? Bakit kailangan ako, anong layunin mo sa aking buhay? Marami tayong whys na hindi pa nasasagot. Marami talaga, hindi pa natin alam kung bakit. Ganon din ang pananampalataya. Ang pananampalataya, kailangan maging patient ka. Kasi marami ang tanong, masasagot alam niyo kung saan, pag akyat natin doon. Kasi alam mo, sabi sa Bible, you will have all knowledge. Pagdating sa langit, malalaman mo. Saka kung hindi mo maalam, andun ang Panginoon, magtanong ka. So ang pananampalataya, hindi pa alam kung bakit, yung mga tanong na, bakit Panginoon? Si Habakuk, ay yan din ang tanong. Kasi ang bayan ng Israel, pinarusahan ng Diyos, gawa ng, hindi masunurin eh. So pinarusahan ng Diyos. Now, tinito yung Habakuk, basahin ko sa inyo itong Habakuk chapter 1, verse 2. O Lord, how long shall I cry, and thou wilt not hear, even cry out unto thee of violence, and thou shalt not save. Tama, sabi ni Habakuk, ito yung prophet sa Old Testament, why dost thou show me iniquity and cause me to behold grievance, for spoiling and violence are before me, and there are that raise up strife and contention. Alam mo, maraming tanong si Habakuk, bakit, Panginoon, bakit ganon? Bakit hindi ko maintindihan? Ang daming, oh Lord, why? Tayo, ang dami rin ganyan. Alam mo si Job, napakabuting tao. Alam mo, ang anak niya 10, pinagpipray niya madaling araw, hindi lang pray. Nagsusunog siya ng mga sacrifice, mga incense, para mag-worship sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, kung sakali nagkasala ang aking mga anak, kung sakali, patawarin mo sila. 10 anak. Tuwing umaga, magpipray ang matandang Job, para doon sa mga anak, kung sakaling nagkasala. Ang dami ring tanong ni Job. Panginoon, bakit naman ako nagkaganito? Alam mo yung kwento ni Job, di ba? Nagkaroon siya ng karamdaman, mamamatay na siya. Pero pala, sinusubok lang siya ng Diyos. Kasi si Satan sabi, kaya naman, Jehovah, kaya yan si Job ay faithful. Kasi ang daming pera sa bangko. Ang daming cattle, ilang libo ang tupa at ang kambing at ang baka, talagang magsisimba yan. Ang daming blessing eh. Sabi ng Panginoon, sige, tanggalin mo, subukan natin kung hindi na yan magsisimba pag yan ay naghirap.
Yun na kaya kasi Job, sabi niya, Panginoon, bakit naman? Anong nangyayari? Sa pananampalataya, you have to be patient because God will not explain to you everything. Naunawaan niyo yan? Bakit naghiwalay? Bakit namatay? Bakit hindi nakatapos ang pag-aaral? Bakit nagkaganito? Bakit nagkaganito? Ang daming tanong eh. Hindi naman tayo, God does not owe us an explanation. Tanda natin yan. God is not man who owes you an explanation. Siya ang lumikha sa iyo at nagbibigay ng hininga sa iyo bawat sandali. Don't demand for your Creator to tell you the reason. Because sometimes, alam niyo mga kapatid, minsan mas mabuti na hindi natin alam kung bakit. Baka pag nalaman mo, magulat ka. Baka mamaya itong tragedy na to, gusto mo malaman kung bakit, baka mamaya ikaw ang dahilan. Sa langit mo na lang itanong. Kasi baka itong mga problema na meron tayo, baka mamaya ikaw ang dahilan. Kung sabihin ng Panginoon, kaya kasi namatay, gawa mo kasi. Ha? Ganun ba, Panginoon? Alam mo, kaya yung faith, talagang mga maraming bagay hindi pinaliwanag ng Diyos. Kasi una, hindi kailangan eh. Pangalawa, mas maganda na ganon. So ano nangyari kay Job? Well, sabi ni Job, Lord, bakit ganito? Hindi siya binigyan ng paliwanag si Job. Basahin niyo ang aklat ng Job. Hindi ang Panginoon nagbigay ng paliwanag sa kanyang nilikha. Pero nakausap ni Job ang Panginoon. Nagpaliwanag, sabi ng Panginoon, Job, nung ako ba'y nilikha ko ang daigdig, nasaan ka? Nandyan ka ba? Tinuruan mo ba ako? Yun lang sabi ng Panginoon, hindi siya nagpaliwanag. Hindi sabi ng Panginoon, teka muna, alam mo ikaw, hindi mo ba naintindihan si Satan ang dahilan kung ba't ka namatay ang iyong mga anak at ikaw ay nagkasakit? Hindi ako ang dahilan, Job. Hindi nagpaliwanag ng sabi ng Panginoon, nasaan ka nung nilikha ko ang langit at lupa? Tinuruan mo ba ako? Tapos tatanungin mo ako kung bakit? Basahin niyo ang Job, napakagandang aklat. Hindi nagpaliwanag ang Panginoon. Pero nung nakita ni Job ang Panginoon, hindi na siya Panginoon, patawarin mo ako. Sabi niya, ngayon, alam ko na. So, tayo, ang trabaho natin is to follow God. We are not judges of God's commands. Hindi tayo mga judge. Panginoon, mali ito. Hindi dapat yan. Huwag yan ang ibigay mo sa akin. Gusto ko itong isa. Hindi mo pwedeng turuan ng Diyos eh. Ay buti nga, alam nyo, mga kapatid, buti hindi tayo nasusunod. Pag tayo sinunod ng Panginoon, ay nako, magkakawindang-windang ang buhay natin. Buti nga, may mga request tayo na alam ng Diyos hindi makakabuti. Ay buti nga, hindi ng Panginoon sinusunod ang ating mga kapritsyo sa buhay. Kasi mali-mali ang ating, akala na ang tatalino natin? Hindi, matalino. Nakita mo na ang future, nakita na ng Diyos. And that's why ang faith, hayaan mo na sa Panginoon. Your job is to figure out what God wants you to do. And it is God to figure out how the pieces will come together. Hindi mo makita yung puzzle, pero hayaan mo, yun ay kumpleto yan. Pag nakita mo, it's a very nice picture when it is together. Ngayon, hindi pa together eh. Kaya ano lang, so una, ang faith, kailangan patient. Because yung mga why ay hindi pa natin alam yung mga bakit. Pangalawa, faith does not know the what yet. Verse 9. Hebrews 11, verse 9. By faith he sojourned in the land of promise as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. So si Abraham, hindi pa niya nakita yung promised land. Hindi pa. Ano bang meron doon? Hindi ko alam. Minsan, dadaling ka ng Panginoon sa pananampalataya mo. Dadaling ka sa mga bagay na hindi mo pa rin nakikita o nalalaman. Hindi pa rin. Ako ba nung nagpastor, alam ko ang pagpapastor? Hindi. Hindi ko alam kung ano bang buhay ng pastor. Hindi ko alam. Wala akong kamag-anak na pastor. Kahit nga pare, wala akong kamag-anak na pare. Wala akong kilala. Alam ko lang, mga pastor nung araw. Pero hindi ko alam eh. Meron na bang, ganito ang mangyayari sa'yo? Hindi ko alam. Basta alam ko, may panawagan. Okay.
may panawagan magpastor. O sige, magpastor. Pero yung ano ang mangyayari sa'yo? Ano ang makikita mo doon? Pagdating mo, Abraham, walang sagot. Pag ikaw sabi ng Panginoon, hindi, magtiwala ka sa akin. Humawa ka sa aking kamay at hindi ka mabubuwal. And we will take this journey together. Alam mo kagandahan, you can take this journey of faith together with God. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Marami tayong di ba, financial na pangailangan. I know, napakadami niyan. Marami tayong bagay na wala sa atin eh. Now, pagdating mo ng Acts 7 verse 5, konting tawid muna tayo ng konti ha. Sa aklat ng Acts chapter 7 verse 5. Di naman sabi dito, ito may kinalaman kay Abraham. Tama, Acts chapter 7 verse 5. And he gave him none inheritance in it. Wala si Abraham tinanggap na lupa, no, not so much as to set his foot on. Yet he promised that he would give it to him for a possession and to his seed after him, when as yet he had no child. Alam mo, maintindihan mo yung talata na yun. Alam mo nangyari ganito? Si Abraham, sabi dyan, wala naman, sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng lupa, promised land. Pumunta si Abraham sa Canaan, namatay ang asawa. Alam nyo, nung nilibing, bumili pa siya ng lupa. Pero ibibigay sa kanya ng Diyos kasi wala pa sa kanya eh. Nung pagdating niya ng promised land, may mga nakatira na. Kita niyo yan ha? Sabi ng bigyan kita ng lupa at mapapa sa iyo yung lugar na pupuntahan mo na tinuturo ko sa iyo, hindi lang sa iyo, sa iyong mga lahi. 75 years old, wala namang anak. Isipin mo yan. Panginoon, bibigay mo sa akin at sa aking lahi. Wala nga akong anak eh. Ilan taon si Abraham? 75. Ilan taon si Sarah? 65. Ilan ang 65 na nanay na nanganganak? Wala. Pero anong edad nanganak si Sarah? 90. Kailan si Abraham naging ama? 100. Ang faith, pero naniwala si Abraham. Kaya nga kung titignan mo yung talata na yan, wala nga siyang mapaglagyan ng kanyang paa na kanya. Kasi lahat ng lugar na yan, hindi kanya. Namatay siya, hindi nga niya nakamtan. Pero nung siya'y namatay, ayun ang Israel ngayon. Kanila na. Pero actually, hindi pa rin. Kasi nga pinag-aagawan yung Gaza. Hanggang ngayon, wala pa sa kanila. Pero pagdating sa Millennial Kingdom, mapapasa kanila. Wala pa tayo doon eh. Tayo nga ngayon, wala pa rin tayo doon. Yung pangako na yan, hindi pa nangyayari yan. Oo nga, ang Israel inapapunta sa mga Hudyo. Pero hanggang ngayon nakikipagpatayan pa rin sa lupa. Kakapirasong lupa, ilan ang namatay? Alam niyo kung ilan namatay na Palestinians? 50,000 na. Simula October 7, 50,000. Pinag-aawain yung isang kapirasong lupa, ang namatay ay pero pinaglalaban ng Israel kasi alam nila kanila yon. Okay? Pinaglalaban. So, ang point lang, pinangako ng Diyos, hindi pa nakikita ni Abraham ang kanyang lahi, wala siyang anak, siya'y matanda na, hindi niya nakita yung lupa, pero ang sabi ng Panginoon, sa'yo yan. Kaya, di ba, parang, imagine namatay asawa niya, kanya yung lupa, pero binili pa niya doon sa mga taga doon. Sino ba yung mga tao na yon? Binili niya yung lupa. Wala siyang lupa kasi. Ang mga Hudyo naghintay na si Abraham dumating ng Canaan. Naghintay sila 500 taon bago pa ang lupa ay maibigay sa kanila. Alam mo kung ano kailan nangyari? Namatay na si Abraham, namatay si Isaac, namatay si Jacob, namatay si Joseph, ang layo na niyan ha. Namatay si Moses, hindi pa nila nakamtan yung lupa. Can you imagine, gaano katagal yun? Binigay kay Abraham, namatay na si Jacob yung Israel. Di ba ang pangalan ng Jacob naging Israel? Namatay na yung Israel. Nagkaroon ng anak si Joseph, hari ng Egypt. Namatay pa rin, hindi pa rin nakuha yung lupa. Pero ito ang point, nung sinabi ng Diyos, kunin mo yung lupa, pinuntahan ni Abraham.
Ang pananampalataya, minsan hindi mo alam kung bakit o kung papaano, kung saan. Ang daming tanong. Kaya nga faith. Hindi mo ang faith makukuha ng isang You have to be patient because God has a promise. Ang kakapitan mo yung promise, huwag mong tingnan yung paligid. Gawa nang hindi mo makikita yung sa paligid. Maraming bagay na hindi natin makakamtan. And so, si Abraham, isa pa, nakatira siya sa mga tent. Ay, hindi ba tabernacle? Sa tabernacle, yung tabernacle na yan ay sa Hebrews 11, sa verse 9, yung dwelling in tabernacles, ibig sabihin nakatira siya sa tent. Yan naman yung tent. Yung tent na, di ba, Boy Scout, di ba, Girl Scout, yung, di ba, ganyan. Tapos ngayon, ang tent, parang malaki, parang bilog na ngayon Yung tent doon siya nakatira. Kasama niya si Isaac at si Jacob. Imagine inabot ni Jacob ang lolo niya na si Abraham. At sila ay magkakasama sa tent. Ibig sabihin, wala silang sariling bahay. Alam niyo ang idea? Tayong Kristiyano, nabubuhay tayo sa tent. Huwag niyong masyadong ibaon ang inyong mga paa sa lupa. Kasi pagdating ng kamatayan, ay iiwan natin itong lahat. Okay naman may pera ka, mayaman. Okay naman yun. Huwag mo lang masyadong ibaon ang mga paa mo kasi pag namatay ka, iiwan mo yung lahat. Ayun yung prinsipyo ni Abraham. Si Abraham parating nakatira sa tent. Kasi ang prinsipyo doon, tayo, huwag masyadong attached dito sa buhay na ito kasi may langit pa, doon talaga ang tirahan natin. Mga kapatid, itong mundo, hindi ito ang ating bahay talaga. We are pilgrims on a journey. Tayo yung mga naglalakbay, hindi ito ang buhay talaga na, ang hinahanap natin ay yung langit na naghihintay sa atin. Yun yung di ba? Pero langit, naniniwala tayo, hindi pa natin nakita, hindi natin alam kung meron dyan. Pero be patient. Sa buhay na ito, maraming karamdaman, sa langit, lahat malusog. Sa buhay na ito, maraming problema, sa langit, lahat ay comfort. Sa buhay na ito, maraming gera, sa langit, perfect peace. You just be patient because yung langit ay mangyayari yan. Ang nakakalungkot, marami ang sumusunod sa Diyos kung ang Diyos ay magbabayad ngayon. Many, I think, will obey God if God will pay you on the spot. Gusto mo yung payment on the spot? Gusto ko yung payment later on Ako dun Kasi kung dito ako pagyayamanin at iiwan ko naman, mas maganda yung kayamanan sa langit. Hindi mo na iiwan Kaya alam mo, nakakalungkot, if God will enrich your life, okay, sisimba ako, Panginoon, ang dami kong blessing sisimba talaga ako. Kung wala kang blessing kaya, sisimba ka ba? Alam mo, nakakalungkot we want God to pay us right now. Ganun ba ang gusto natin? Puro ba mga bagay lamang na, akin na, ngayon na, bigyan mo ako, bayaran mo ako, Panginoon. Susundin ko yung sinasabi mo, pero, para bang sabi ko, ako yung magpapastor, Panginoon, pero payamanin mo ako. Ay di sana lahat ng pastor mayaman. Hindi ganun ang pananampalataya Okay, number 3, let's close. Faith anticipates the future. Okay, now verse 10, tignan mo verse 10. For he looked for a city. Ang hinahanap niya ay city which hath foundations, whose builder and maker is God. Actually, ang hinahanap talaga ni Abraham, yung promised land, pero talagang iniintay niya yung langit na bayan. Kasi may langit na bayan na nag-iintay So, okay, faith anticipates the future. Pag ikaw ay mananampalataya sa Diyos, intayin mo yung mga bagay ay may mga future na pangako. Wala pa ngayon, pero yan yung mga darating. So si Abraham ay naghahanap ng city whose builder and maker is God. Kaya nga, verse 10, a city, pero tingnan verse 16, tawid muna tayo 16. But now they desire a better country that is unheavenly. Wherefore God is not ashamed to be called their God. So merong city, pero sa verse 16, heavenly city. Ano yung heavenly city? Ito yung langit na bayan. Ang bayan natin ay talagang nakakalungkot, di ba? Ang ating bayan, kahit saan naman. Ang ating bayan mahirap, madumi, matraffic, lahat na. Yun yung bayan natin dito
Hindi itong hinahanap ni Abraham na bayan. Ang hinahanap niyang bayan, yung lugar na wala ng traffic, walang pollution, walang mahirap, walang problema. And you know that is possible because in heaven, may problema ba sa langit? Meron bang kagutuman sa langit? Meron bang kahubaran sa langit? Meron bang kasalanan sa langit? Ay wala. Kaya alam nyo, napakaganda lahat tayo pag namatay, doon tayo pupunta eh. Kasi talagang, sabi ni Abraham, ang hinahanap ko, better country. A heavenly city, a heavenly, that God is preparing. Kasi sabi ng Panginoon, I go to my, pumunta ako sa tahanan ng aking ama at gagawa tayo ng lugar, di ba? Gagawa tayo ng lugar ng Panginoon sa langit. Ang ating city ay marumi. And Abraham was not looking forward to that. Yung city created by human beings, he is looking for a heavenly city where all our dreams can be fulfilled. Kaya pagdating sa langit, ay nako. Listen, pagdating sa langit, sasabihin nyo, sana pala'y naniwala ako doon sa Biblia na tinuro ni Pastor. Kaya tayo mga Kristiyano, maglingkod tayo sa Diyos. Yan ang dadalhin mo sa langit, yung pinaglingkod mo. Pag hindi ka malang makapaglingkod sa Panginoon, kawawa ka. Hindi naman, pero parang kawawa ka in a way. Wala kang reward. Anong reward mo? Di ba? Naligtas tayo by the, tawag doon? Yung talagang bahagyan ng maligtas. Huwag sana ganon. Ito sabi ni C.S. Lewis. Very interesting what C.S. Lewis said. Tama. If I find in my desires if I find in myself desires which nothing in this world can satisfy. Sabi niya, kung meron akong desire na hindi masatisfy ng mundo, the only explanation is that I was made for another world. Alam mo, ang ating desire, hindi kayang ibigay ng mundong ito. Alam mo kung anong dahilan, ba't hindi tayo masatisfy? Kasi hindi natin dito talaga matatagpuan yon sa kabilang buhay. Dito, kahit anong, magpakayaman, listen, magpakayaman ka, magpakasikat ka, magpaka-artista ka na, lahat, magpaganda ka na, at magpakatalino ka na, at lahat, mag-aral ka na mag-aral, you will find at the end of your journey, kulang pa rin yun. Because you cannot find contentment in the things of this world. At yan ay alam ni Abraham. Ang gusto niyang marating, hindi yung promised land, yung doon sa langit, sa kabilang lupa. Kasapagkat ako'y pag doon nakarating, ay tapos na ang aking problema, tapos na aking karamdaman. Ibang level ang langit eh. Ayan ang gusto na marating ni Abraham. And finally, faith believes God will do everything He promised. Marami tayo po mga Kristiyano, marami sa ating paniniwala, wala pa rin sa atin. You have to be patient. But you need to be, kailangan mag-anticipate tayo ng future. Kasi pag wala kang future na tinitingnan, listen, bakit ba ako magsisimba sa hapon? Ganon din naman yun eh. Hindi, may future eh. Don't you believe that God sees you and will bless you for being faithful? Ako, I believe it. Don't you believe it? Don't you have faith to believe that we have a God who does not lie like we do? Di ba? Ay, nako. Hindi tayo lugi. Walang taong nagtapat sa Diyos na nalugi sa pagtatapat. And so, faith believes that God will do everything He said and more. Alam mo, mga kapatid, kulang lang tayo talaga sa faith. Tayong lahat, kulang tayo sa faith eh. Maraming future. But faith looks beyond the circumstances na narito and trust the Lord to keep all His promises. Yan ang talaga. Huwag kang titingin sa dito. Pag dito, maglingkod ka sa Panginoon, anong mapapala mo? Kayamanan? Walang material na kayamanan ng paglilingkod sa Diyos. Wala. Kaya lang, pag hindi ko in-anticipate yung future kayamanan doon, ayan ang aking motivation. Ba't ako magpapakahirap? Pwede mo na kung di magpastor eh. Di ba magpapakahirap? Kasi may future eh. May future. May mga bagay na mangyayari. Ang sabi sa Bible, Abraham looked for a city. Alam mo, ang dapat mag-focus tayo sa mga pangako ng Diyos. May lugar na pinangako.
merong reward na ibibigay. Kaya naman tanong, did it pay? Was it worth it for Abraham? Abraham, lahat ng sakripisyo, was it worth it? Did it pay you in the end? Oh yes, it did. Kasi ngayon si Abraham nandun sa langit. Merong lugar sa Bible sabi, and God blessed Abraham in all things. So alam natin, pinagpala talaga si Abraham ng Diyos. Let me close. Si Abraham by faith obeyed. He went to the land of promise, but he needed to exercise patience. Sapagkat hindi niya alam kung bakit siya pupunta, ano ang meron doon, ano ang mangyayari. Only, he just simply obeyed. At yan lang naman ang dapat natin gawin. Ang alam lang ni Abraham, ako'y meron Diyos na hindi marunong magsinungaling. Now, let me close here. 2 ways to live, by faith, by sight. Ang kabaliktaran ng by faith, by sight. Nabubuhay ka ayon sa nakikita mo. Panginoon, ako'y susunod. Anong meron para sa akin? Bigyan kita ng malaking sweldo. Okay, sunod ako. See, by sight. Tayo, by faith. Tayo po mga Kristiyano, the way we exercise our faith in God is always, by faith. Hindi natin nakikita, wala pa ngayon. Sa mundo, they base everything on what they see. Tayo, hindi. We base our life on things we cannot see. So, yun yung by faith tayo. Yung iba, by sight. Okay. Yung ngayon na, sige, yung gusto nyo eh. Pero alam mo, marami tayong hindi pa nakikita eh. Nakita mo na ba langit, impyerno? Nakita mo na ba ang anghel? Nakita na ka ng anghel? Nakita mo na ba ang mga apostles? Nakita na ba natin yung mga sumulat ng Bible? Marami tayong, naniniwala ka ba sa Bible? Oo. Nakita mo ba yung sumulat? Hindi. O ba't nga naniniwala? You see, ang faith talaga, hindi mo talaga makikita. So by faith, we believe all of these things because in the end, alam natin ang Diyos ay hindi pwedeng magsinungaling. Okay, tayo po lahat ay tumayo. Let's all stand. Tayo po yung manalangin, every head bowed, every eye closed. Tayo po yung manalangin. Father in heaven, we thank you for helping us to tread on some of these issues on faith. Na kami, Panginoon, ay bigyan mo ng matatag na pananampalataya upang magawa namin ang iyong mga kautusan. Napakaraming bagay na itinuturo mo sa amin, na ipinagagawa mo sa amin, at pagpapalain mo kami by listening to your voice and by taking heed to your commands. But I pray that you will just help us, our faith to increase. Tulungan mo kami na magtiwala sa iyo sa lahat ng iyong mga salita, sa lahat ng iyong mga pangako. Kahit minsan wala kaming paliwanag, tulungan mo kami na tanggapin ang iyong mga salita sa amin. At pagpalain mo po sa amin pong pag-aaral na ito, kahit po ang iyo po mga anak, minsan ang pananampalataya nanghihina, I pray that you will strengthen the believers. But then, Lord, that you would save the lost. Sapagkat ngayong umaga, meron kami makasama na marahil hindi pa nakilala si Kristo na yung anak. Tulungan mo po na makita nila ang iyong anak na si Kristo ay siya lamang ang pwedeng makapagligtas sa amin at makapagdala sa amin sa kalangitan. Ngunit bigyan mo po kami ng biyaya na tanggapin siya at kay Kristo'y manampalataya at sa kasalanan ay tumalikod upang kami po ay matiyak ang kaligtasan. Pagpalain mo po ang mensahe na ito, gamitin mo po para sa bawat isa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Habang lahat po yung nakatungo, nakapikit, kung nais nyo pong lumapit, you can come and pray at the altar. Mahalaga po, kausapin natin, Panginoon, kung tayo'y tinuruan ngayong umaga at pinakita sa atin ang mga bagay na kailangan nating tugunin, may mga direksyon ng Panginoon na maaring itinuturo sa atin at ang nais ng Panginoon ay lumakad tayo sa landas na ito. And sometimes you have to do it by faith because hindi mo alam kung saan ka dadalhin sa iyong pagsunod sa Panginoon. But let me assure you, hindi tayo ipapahamak ng Diyos. Nangako siya sa atin ng langit, nangako siya sa atin ng katimpala, nangako sa atin ng Panginoon ng isang lugar na ating patutunguhan sa oras na tayo kanya kunin. At ako'y naniniwala na mga bagay na ito ay tunay sapagkat Diyos ang nangako.
At ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Kaya ngayong umaga, tayo po ay tumugon sa kanyang salita kung paano man natin nakikita ang pagkilos ng Panginoon at panawagan sa atin ng Diyos. Ngunit ngayong umaga, kung hindi ka pa po naliligtas, kung hindi mo pa nakilala ang tagapagligtas na si Kristo, nais ko sabihin na si Kristo ay binigay sa atin ng Diyos Ama upang